Welcome po sa Usaping Nagmamatter at pag-uusapan natin ngayon ang sikat na topic, pag-ibig. Kayo po ba ay umibig na? Sama-sama nating talakayin ngayon. We have here a set of questions. Sasagutin natin para tayo po ay maliwanagan. No? Lahat ng ating pong views and opinion ay magmumula lamang sa salita po ng Panginoon. So let's start. Number 1, ang una nating katanungan dito ay ano ang pananaw mo sa waiting season at bakit mahalaga po ito? Alam ko na marami sa atin nahihirapan talaga sa waiting season, parang parusa. Pero ang mga kapatid, isang magandang katotohanan that waiting season is not a wasted season. Naririnig na natin ito. Hindi naman talaga sayang yung mga panahon na parang walang nangyayari. Naghihintay lang tayo, no, for so long. Actually, ang waiting season is a gift from God. Regalo po ito ng Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng opportunity para lumago, ihanda ang ating mga sarili doon sa susunod na season ng ating buhay. Are you waiting for so long? Naghihintay ka na ba? Nananalangin ka na ng suitable helpmate mo? Lord, sana dumating na yung pag-ibig na hinihintay ko for how many years? Maaring hindi pa ito binibigay ng Panginoon, not because He wants to punish you, hindi para parusahan ka, but to prepare you. Hinahanda ka ng Panginoon dahil alam niya that the next season will be the greatest season of your life. Number 2, kasalanan ba, Ate Sam, ang pumasok sa relasyon habang nag-aaral? Ito po ay tanong ng mga estudyante o maaaring maging ng mga magulang. Actually, wala namang sinabi talaga sa Bible directly na ito po ay kasalanan. No, wala namang nakalagay doon na ang pagbo-boyfriend o pag-girlfriend habang ikaw ay nag-aaral ay kalapastanganan sa harap ng Panginoon. Pero malinaw po yung sinabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. May panahon daw po sa lahat ng bagay. Ano ba ang focus natin pag tayo ay nag-aaral? Hindi po ba ang gusto natin ay maabot ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matataas na grades? No, ito rin yung time para kumilala tayo at mag-set tayo, mag-establish tayo ng mga healthy friendships, healthy relationships sa mga kaklase natin, sa mga namimit natin sa organizations. Yun yung perfect time para mag-focus doon sa ating pong pag-aaral at pagkilala sa mga tao na nakakasalumuhan natin sa eskwelahan, sa simbahan. May panahon para ikaw ay makipagrelasyon. Pero sa panahon na ito, focus muna sa pag-aaral, focus muna sa paghahanda ng ating sarili, magpakadalubhasa tayo kung saan tayo inilalagay ng Panginoon ngayon. Dahil lahat po ng itinatanim natin sa season pong ito na tayo ay nag-aaral ay aanihin natin in due time. Kaya naman kung ikaw ay nanunood ngayon at excited ka na makipagrelasyon kahit ikaw ay nag-aaral pa lamang, sabihan ng puso, teka lang, maghintay muna, focus muna tayo. Let us maximize our season. Ayan. Number 3, kailan mo masasabi na handa ka na talagang pumasok sa isang relasyon? Hindi ko po sasabihin na kailangan maging perfect tayo dahil habang nandito tayo sa lupa ay work in progress. We will never reach that point na tayo ay magiging perfecto na. Sobrang handa na sa pag-aasawa, no? Pero ang gagawin nating basihan para masabi natin na teka, parang pwede na akong pumasok sa relasyon. Gawin nating basihan yung intimacy natin with God, no? Unless established ang relasyon natin sa Panginoon, lahat ng relasyon na i-establish natin ay nakatayo sa mahinang pundasyon. 'Di ba? Kasi kung hindi nga tayo marunong magmahal una sa Diyos, paano tayo matututong magmahal ng tunay sa ibang tao? Sa ating pong mapapangasawa, sa ating boyfriend, sa ating girlfriend, no? Pero kung personal nating naranasan ng pag-ibig ng Panginoon, ikaw mismo, alam mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos, alam mo yung lalim ng pag-ibig niya sa'yo, naranasan mo yon,
kayang-kaya din nating magmahal ng tao na inilaan sa atin ng Panginoon. Kung natutunan natin na maging committed sa Diyos at sa pinapagawa niya sa atin, hindi ba mas madali na maging committed dun sa tao na ipinadala ng Diyos para makasama mo habang buhay? Pero paano na lang po kung ang relasyon natin sa Panginoon ay shaky? Minsan, aalis tayo. Minsan, lalayo tayo sa Panginoon. May panahon naman na sobrang on fire tayo. Hindi stable ang intimacy natin with God. Madadala din po natin yon doon sa mga relasyon na bubuuin natin. Lalo na dito sa isa sa pinakamahalagang relasyon. Yun yung relasyon natin sa ating pong mapapangasawa. Kaya naman, as we wait for the right man or woman na inihanda sa atin ng Panginoon, maganda talaga sa season na ito na maging malalim yung pagkilala natin sa Diyos. I-enjoy muna natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay para one day, pag dinala na yun ng Diyos, alam natin kung paano magmahal ng tama. Hindi tayo darating dun sa punto na nakilala na natin siya tapos wala tayong maibigay na pag-ibig kasi hindi tayo napuno ng pag-ibig ng Diyos. Ayan, number 4. Kasalanan ba ang makipagrelasyon sa taong hindi mo kapareho ng pananampalataya? Ate, iwiwin ko na lang siya. Ate, hindi kasi kami pareho ng faith pero baka mag-workout naman. Dito po magiging firm tayo kasi malinaw ang salita ng Panginoon. In 2 Corinthians 6 verse 14, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Ate, marami namang ganung storya. Sa una, hindi sila pareho ng pananampalataya. Nawin naman niya yung mystery niya. Ngayon mga kapatid, meron tayong tinatawag na perfect at permissive will. Yung pinayagan na lang ng Panginoon kasi naipilit natin. Pero kamustahin natin yung kanilang journey. Hindi po madali. Maraming luha yun. Maraming pagsusumamo sa Diyos para lang mahikayat nila ang kanilang asawa na manalangin, na sumamba sa Diyos. Now, meron na tayong pagkakataon, alam na natin yung katotohanan. Pipiliin po ba natin na lakbayin pa yon o maghihintay na lang tayo doon sa tao na dinala at iniregalo ng Diyos, tao na kapareho natin sa pananampalataya, tao na marunong magmahal sa Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban? Hindi po ba mas maganda na imbes na we take our time encouraging that person na halika, sumamba tayo, manalangin tayo. Hindi po ba mas maganda na we take our time serving the Lord together? Mag-isip-isip po tayo kung nandun tayo sa punto ng ating buhay na meron tayong nahihirapang i-let go na tao dahil mahal natin siya. Pero ang totoo mga kapatid, mas mahirap po yung makasamang tao na hindi mo kaparehong nagmamahal sa Diyos. Mas mahirap na lumakad sa magkaibang direksyon, bubuo kayo ng pamilya at magiging usapin sa loob ng tahanan, hindi lang ang pera, hindi lang ang pag-ibig, kundi ang inyong pananampalataya. Pwede kayo magmahalan pero kung hindi kayo pagbubuklorin ng ating Panginoon, hindi po nagtatagal ang relasyon. Dahil ang pinakamagandang pundasyon sa isang relasyon, hindi pera, hindi po ang pag-ibig, kundi ang ating Panginoong Jesus. Number 5, bilang tagasunod ni Kristo, ano yung mga non-negotiable mo sa isang lifetime partner? Non-negotiable. Eto, makinig tayo ng mabuti, girls and boys. Syempre, dahil ako babae, ginamit ko yung man. Una, number 1, man of God. Hindi po ito pwedeng pag-usapan. Hindi ako pwedeng mag-compromise dito. Ayoko ng Kristiyano at attendee sa church. Ang gusto ko ay totoong sumusunod kay Kristo. Man of God. Hindi lang po yung every Sunday nakikita natin sa loob ng church, kumakanta, o di kaya naman pwedeng part din ng ministry, pero yung totohanan na nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos at ginagawa ang kanyang purpose, ang kanyang calling faithfully.
So yeah, number 1, man of God. Number 2, man of purpose. Malaking bagay po ito sa akin. Ever since I was young, clear sa akin yung purpose ng Diyos. So I can't be with somebody na hindi niya alam anong purpose niya sa buhay. Meron siyang malaking katanungan. Kaya babalikan ko yung question number 1 kanina. Kung kayo po ay nasa waiting season, imbes nang hinahanap nyo ay yung right person, hanapin nyo yung purpose nyo sa buhay. Bakit ba ako nilikha ng Panginoon? Bakit ako nandito sa lupa? Alam niyo po guys, kung di nyo alam yung purpose nyo at nag-girlfriend kayo, para kayong pumitas ng halaman, tapos hindi nyo alam kung saan siya itatanim. Kawawa siya, nagbo-bloom siya sa garden kung saan siya tinanim ng Panginoon. Pipitasin nyo. Ikaw nga, litong-lito ka pa sa buhay. Now, siya rin, lilituhin mo. Pero kung clear ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo, when the right time comes, men of God, when the right time comes na sabihin ng Panginoon, ito yung aalagaan mo, ito yung tutulungan mo sa pag-fulfill ng kanyang calling, no? Clear ka na doon, alam mo na yung gagawin. Kaya nga dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng confusion, men of God, if you are still confused sa buhay mo, hindi mo pa talaga alam. Yung pupuntahan mo, hindi mo pa nga alam kung anong course ang kukunin mo. Kung hindi mo pa alam yung gagawin sa buhay mo. Step back. Pray. Lord, let it be clear to me. Dahil kung alam mo kung saan yung pupuntahan ng buhay mo, alam mo kung saan dadalhin yung babae na iniregalo ng Diyos sa'yo. Yun ang ipanalangin mo. Hindi, Lord, ibigay mo na yung girlfriend ko yung magmamahal sa akin. Napaka-unfair po nun, sa mga babae. Yung sila nagbo-bloom sila. Tapos ikaw, hindi mo alam gagawin mo, guguluhin mo sila. Pareho kayong may hila pababa. No, man of purpose. Number 3, man of vision. Di po kailangan ang lalaki na iniregalo ng Panginoon ay sobrang galing na sa buhay, sobrang yaman na, sobrang laguna. I think wala naman atang ganon. Kasi papalitan niya na ang pwesto ng Panginoon sa ating buhay. Ang Diyos lang ang perfect sa ating mga buhay. Pero ang ilalagay ng Panginoon, at yun ang dinedesire din ng puso ko, dapat may vision yung lalaki. Hindi pwede na hanggang dito lang ang buhay natin. Kung walang-wala siya ngayon, dapat may malaki siyang pangitain. One day, ito yung magiging klase ng pamilya ko. Ito yung laman ng bank account ko. Hindi natin pwedeng ipikit ang ating mata with this kind of economy that we have. Men of God, you should have vision. Siyempre sa atin din pong mga women of God, we cannot expect. Mga babae naman, wag din tayo mag-expect ng lalaki na may malaking vision. Kung tayo sa buhay, wala naman tayong kapangapangarap. We cannot expect what we do not have. So men should have vision. Nagsisimula lahat yun Lahat naman ng kagandahang, lahat naman ng mga magaganda sa ating buhay nagsisimula sa pangitain. Yung naging pangarap lang siya. Nangangarap ako na one day magkakaroon kami ng magandang bahay. And so magtatrabaho ako sa isang magandang kumpanya. One day, yung mga anak ko, mapag-aaral ko sa magandang eskwelahan. Madadala ko kay Kristo. There has to be a vision. Kung nanligaw yan sa'yo, at wala naman pala yung pangitain, gusto lang niya kiligin kayo pareho, say no. Close that door. And wait for the right man na nilagyan ng Panginoon ng vision. Dahil yung lalaki, yung babae na iniregalo sa iyo ng Panginoon, tinaniman na yan ng pangarap ng Diyos. At yung pangarap na yon, pag pinagsama na kayo ng Diyos, matutupad yun. That's how it works. And last, non-negotiable, man of integrity. Malaking bagay sa akin ang integrity. At dapat sa lahat sa atin, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ang hirap pag walang trust sa isang relationship. Lagi kang kakabahan. Ano kayang ginagawa niya? Di ko alam, di ko tanaw kung ano yung ginagawa nitong tao na to. Lagi kayong may questions, lagi kayong may fear. Paano pag nag-cheat siya? Paano kung kunyari sa workplace niya ay makahanap siya ng iba? Kung ganun po ang magiging pundasyon ng relasyon, hindi yan nagtatagal. Kaya dapat pareho kayo may integridad. Yung kahit hindi nyo napapanood yung buhay ng isa't isa,
Alam nyo na pareho kayong mananagot sa Diyos. Alam nyo na kailangan yung gawin yung tama kahit na hindi niya alam kung ano yung exact na ginagawa nyo. Dahil ang relasyon na ang pundasyon ay pagtitiwala, ay relasyon na hindi kayang wasakin ng kaaway. Kaya sa mga women of God, hindi lang sapat na may pera yan, pinapakilig ka, hindi lang sapat na bahagi siya ng ministry sa church. I-check mo integrity niya. Paano siya sa finances? Paano siya makipag-usap sa ibang tao? Paano siya pag wala ng ibang nakakita? Ay ayoko mamisto. Kung yang lalaki na yan ngayon ay ini-encourage ka na gumawa ng mga bagay na patago, no? Lalo na kung against yon sa prinsipyo ng Panginoon. Walang integridad yan. Dahil ang tunay na lalaki na may integridad, gustong-gusto niya na iharap ka sa Diyos, walang bahid ng karumihan. Gustong-gusto niya na iharap ka sa Diyos na isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. A man of integrity. Paano mo malalamang siya na si the one kung yan ang katanungan mo ngayon? Ako may mga set of checklist ako para malaman kung ito ba'y kalooban ng Panginoon. He has to confirm it through His Word. There has to be a word from God. So if you are seeking sa kalooban ng Panginoon, you have to open your Bible. Young adults, open your Bible. Huwag sa TikTok, huwag sa Twitter, huwag sa Facebook maghanap ng confirmation. Ito na yung sign para sagutin mo siya. There has to be a word from the Lord. Naalala ko, there was a time nung college ako and tumibok ang aking puso, no? At nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, siya na ba? Mabait naman siya. Inaalagaan niya naman ako. Best friend ko naman siya. And I asked the Lord, when I opened my Bible, yung kinote ko kanina, do not be yoked together with unbelievers. We do not have the same faith. Clear yun. Diba? Ganon ang salita ng Panginoon. Very clear. So when you're praying right now for the right person, open your Bible because our God is the God who loves to speak. Gusto ng Panginoon na nangungusap. Men of God, huwag tanong ng tanong sa ibang tao. Magtanong ka muna sa Diyos. Pare, parang maganda siya, parang swak kami. Bro, sa tingin mo, okay naman kami. Tanungin mo si Lord. Lord, siya ba ang niregalo mo sa akin? May nabasa ako na article nun about sa isang lalaki. And he asked the Lord. Sabi nung lalaki na yon, Lord, would you allow me to ask the hand of your daughter? Naiyak ako doon. Kasi not all men would ask the Lord that. No, tinanong muna nung lalaki, yung Heavenly Father nitong babae. Ibibigay mo ba sa akin yung kamay niya, Lord? At papayagan mo ba ako na alagaan siya habang buhay? Tayo kung minsan, no, kahit nasa loob na ng simbahan, basta makapanligaw, basta tumibok ang puso. Tanungin niyo muna yung tatay niyan sa langit. Pangalawa, yung tatay niya dito sa lupa. God will confirm it through His Word. Number 2, godly counsel. Pag marami nang nagsasabi na red flag siya, wag mo namang pikit yung mata mo. Sinabi na teka, nilalayo ka niyan sa calling mo. Teka lang, dinadala ka niya sa kasalanan. Teka lang, hindi ka niya mabibigyan ng magandang buhay. Teka lang, wala siyang pangarap, walang effort. When everybody is saying that that person is not from the Lord, baka it's about time, kapatid, that you open your eyes wide. Kasi may karunungan sa godly counsel. No, kailangan nating timbangin yon. Hindi yung basta yun na kasi tinitibok ng puso ko Alam mo, gagamit din ng Panginoon ng maraming tao. Lalo na yung mga malalapit sa kanyang puso. Huwag tayo dun sa mga kaibigan natin na enabler. Okay lang yan, nakakakilig yan. Okay lang yan, magbabago rin yan. Okay lang yan, ang importante meron kang +1 pag magde-date yung grupo natin. Napakababaw na dahilan yan. We ask these godly people, sa tingin nyo, okay ba siya? Anong napapansin nyo?
Parang meron tong may anger issues siya, bigla siyang sumasabog We ask them. We open our eyes wide. Lagi sinasabi yan ng mama ko eh. Pag nasa courtship kayo or nasa relationship, open your eyes wide. Pero pag nag-asawa ka na, you have to close it because there's no turning back. Yan na yun. Wala ka nang magagawa. God will also confirm it through circumstances. Tignan nyo rin kung siya ay nakakatulong sa inyong calling o hinahadlangan niya. Nilalayo niya kayo doon sa disenyo sa inyo ng Panginoon. Tignan nyo yung mga bagay na ito. Yung mga circumstances na ito. Tinutulungan ka ba niyang lumago? Ini-encourage ka ba niya na pumunta sa church, umaten at maging part ng ministry? O siya yung nagsasabi sa'yo na, wag na yan. Nakakahadlang lang yan sa date natin. Huwag ka nang umaten dyan. Mas maganda mag-outing na lang tayo. Look at the circumstances. Is he helping you? Is she helping you? Is she inspiring you? And number 4, mako-confirm natin kung kalooban na ito ng Panginoon, kung siya na talaga, kung ba ireregalong kapayapaan sa iyo ang Diyos. Yan daw yung kasama sa package ng gift ni Lord. Hindi lang yung tao, kundi yung kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Hindi ko sinasabi na magiging smooth yung journey o magiging perpekto. Pero yung kahit na ang gulo-gulo, kahit na dumadaan kayo sa parang butas ng karayom, payapa ang puso mo kasi alam mo na ito ay nagmula sa Panginoon. May gift of peace ang Diyos. Iba po yun doon sa temporary na kasiyahan. Teka lang, kasi saya ko naman ngayon, nakakatulog ako sa gabi. Iba po yun kasi pag gumulo ng sitwasyon, yang temporary happiness ay mawawala. Malalaman mong peace yan kapag kahit dumaan kayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay, kaya mo pa rin siyang piliin at kaya mo pa rin matulog sa gabi dahil alam mo na siya ang iniregalo ng Diyos sa iyo. Last question. I hope you are still there. Ano ang advice mo sa mga kabataang nagmamadali pumasok sa relasyon dahil sa pressure sa paligid? Grabe po, no? Pag nakita natin sa social media, nakakainggit na ikaw ay mag-isang kumakain habang yung iba ay may kadate. Ikaw ay naghihintay pa rin kay Dawan habang yung iba nagpapakasal na. Nakaka-pressure po mga kapatid. But if you do not want to live a life of regrets, mag-stick ka hindi sa pressure kundi sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Bago tayo pumasok sa relasyon, make sure na alam mo kung bakit ka nilikha ng Diyos and make sure na finufulfill mo yon ngayon. Dahil pwedeng pumasok ka sa relasyon, but still, you feel empty. Wala pa rin. Hungkag pa rin ang puso mo. Dahil kahit na may taong nagmamahal sa'yo, pero dahil na mismo yung purpose ng Diyos, hindi mo nagagawa yung pinagagawa niya, hindi mo na isasapamuha yung disenyo sa'yo ng Diyos, wala pa rin. No one can satisfy you, not even that person you adore. Hindi yan ang kukumpleto sa'yo. Kaya sa moment pong ito, imbis na nagpapadala tayo sa pressure, mag-stick tayo sa ating purpose. If this is the perfect time for you to fulfill God's purpose in your life, stick with that. Embrace God's calling dahil yon ang tunay na makapagsasatisfy ng ating mga puso. Alam niyo po ba na ang disenyo ng Panginoon sa ating pong sa mga tao na nakatakda na makasama natin habang buhay ay hindi para kumpletuhin tayo, not to complete us, but to help us fulfill God's calling in our lives. Kaya nga ang description kay Eva ay suitable helpmate. Alam ng Diyos na kailangan na ni Adan at that perfect time ng suitable helpmate. No, kailangan niya ng katuwang, hindi siya bubuuin dahil ang Diyos lang ang makakagawa nun, kundi tutulungan siya na magawa yung pinagagawa ng Diyos. Kaya nga kailangan nating sundin yung order. You have to discover God's purpose in your life dahil pag hindi mo yun na-discover, saan ka tutulungan ng tao na inilaan sa iyo ng Panginoon? So we take this time, students, youth, we take this time
to discover God's purpose. Huwag niyo pong hanapin yung tamang tao. Alam niyo, magandang gawin natin sa season na to, tayo yung maging tamang tao. Yun po ang pinakamagandang maireregalo natin sa mapapangasawa natin. Hindi yung pag nahanap na natin siya, o di kaya naman yung pag sinabi ng Panginoon na it's the right time, ikaw pa rin yung bugnutin. Hindi ka pa rin responsable. Tinatamad ka pa rin magtrabaho. Wala kang ipon. No, this is not to condemn. Pero anong mararamdaman ng mapapangasawa natin? But if we take this time seriously to prepare ourselves, no, matuto tayo magluto, gumawa ng mga gawaing bahay, magtrabaho ng maayos, mag-ipon, no, ipaayos yung karakter natin sa Diyos. If we take this time to develop ourselves, I believe that the Lord will give us exactly what we need, who we need. Dahil ikaw, yung best version ng sarili mo, imposible na hindi ibigay sa'yo ng Panginoon yung best person para sa'yo. So we take this time not to waste our season, but to maximize it, the time, the talents, the treasure, so that when the right time comes, we are prepared for the best season of our lives. Sana po lahat po tayo ay natuto sa usaping nagmamatter. Ngayon, kung kayo po ay naghahanap ng pag-ibig, hanapin muna natin ang Diyos dahil siya ang author po nito. Mga kapatid, kung wala man nagmamahal sa'yo, ang mahalaga, to Jesus, you matter.